the sky and believe it not to always be alive. There is so much more than we will need to see. Growing closer every day towards our dreams. We can build a castle. Okay, hindi ka pa nagkwekwento, ha? Ano ba nangyari doon sa masquerade ball nyo noong isang gabi? Jinx ka ba? Hindi. Totoo ang jinx. Mm-hmm. Eh kasi naman tita, meron akong guy na sobrang nakyutan. Tapos niyaya niya ako magsayaw. Kaso yung napakaganda kong takong, sumabit, natapilok ako, nalaglag lahat ng decorations dun sa ball. Disaster! Wala! Totoo nga ang jinx. Alam mo, hindi dapat sa'yo nangyari yun eh. Dapat dun sa lalaki nangyari yun. Ang dapat pa nga dyan, pinabugbog mo yung lalaki, tapos alam mo dapat dun pinabaldado para mga lalaki yan natututo. Oy, bakit naman ganyan ang mood mo? Ang ganda ng araw. Hindi ba gusto ni Joaquin yung mga sinulat mo? At saka, hindi na tayo sinisingil ng upa ni Paco. Di ba? Basta, yung mga lalaki yan, masasama yan. Kumaniwala. Tita, punta lang ako sa may pool na. Okay. Hoy! Tagal nang di lumabas ng bahay niyo. Ano ba nangyari sa'yo? Kumusta na? Medyo nagtatago-tago lang ako ng konti. Hirap na kasi. Bakit ka naman nagtatago? Nagkabulutong ka ba? Alam mo ba na sinilip ko muna tong pool area bago ako pumunta dito? Sinigurado kong walang ibang tao. Eh nung nakita ko na nandito ka na, sabi ko, si Sid lang naman, di okay lang. Pero kung may ibang lalaki, alam mo, pumasok na ako ng monasteryo. Ano bang pinagsasasabi mo? Eh kasi, mahirap para sa isang tulad ko na makatagpo ng lalaki. Bakit naman mahirap? Maganda ka naman. Masaya ka usap. Masarap kasama. Uy! Bago lang to, medyo pinagsawa ko na rin eh. Ay, naku pare, thank you Hi, Gerald. Hi, Kay. Mamaya na lang ako magkukwento. Pagkali ko sa eskwela, ha? Wala maganda dyan. Sige, pare. Sige. Uy! Oh, Ano, inspiration sa'yo, yung landlord mo. You finished the manuscript right away. And it's great. Oo, talaga. And it's great that the ending is so bitin. So many possibilities for the next stories. You know, Paco is really a good inspiration for you. Oo nga, maganda. Laura, why? You don't look happy. You're not being compensated enough? Baka pinapirate ka na. Hindi. Kung ano may magay sa akin eh. Ano? Wala. Well, to make it up to you, labas tayo for dinner mamaya. My treat. Hindi ako pwede, may gagawin ako eh. Anong gagawin mo? Inutos mo sa akin, lalabas ako kasama si Paco. Kay? Okay ka lang? Ba't naman ako hindi magiging okay? Tatanda lang naman akong dalaga. At matatakot sa akin lumapit lahat ng mga lalaki. Ano bang pinagsasabi mo? Saka, ba't parang mangyak-ngyak ka nung muntik na mahulog sa pool si Gerald? Alam mo, pagtatawanan mo lang ako pag kwinento ko pa sa'yo, huwag mo na lang alamin. Alam mo, hindi kita pagtatawanan, promise. Jinx kasi lahat ng babae sa pamilya ko. Lahat tumatandang dalaga. Dahil lahat ng natitipuhan, minamalas. Tignan mo nga, sabi ko na pagtatawanan mo lang ako eh. Paano kasi nagpapapaniwala ka pa sa mga ganyan? Totoo ngang minamalas lahat ng lalaking nagugustuhan ko. Nagsimula yun yung 16th birthday ko. So, kaya pala muntik madisgrasya si Gerald. Muntik na siyang mahulog sa pool. Kasi may gusto ka sa kanya. At kaya rin hindi ka nadidisgrasya dahil hindi kita type. Lalo na pag pinagtatawanan mo ko. Alam mo, nagkakataon lang lahat ng mga sinasabi mong yan eh. Basta, ako magtatago na lang ako. Bahala ka dyan.
Basta rin. Papatunayan ko sa'yo na nagkakataon lang lahat ng sinasabi mo. Akala ko ba busit na busit ka dyan sa pako na yan? Bakit ngayon pinagkakaabalahan mo na maigi ang suot mo sa paglabas nyo? Eh, paano naman, tita, no? Sanabihan kaya niya ako na mukha daw kong math teacher. Tama ba naman yun? Nako, ngayon, taranta ka sa isusuot mo sa date mo. Baka bukas taranta ka na sa wedding dress. Aha! Tita, pinipikon mo ba ako? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na may jinx ang pamilya natin, okay? Ngayon, kung baka naman may mangyari dyan sa lalaking yan, cargo di konsyensya mo pa. Ay, nako, tita. I wish totoo nga yung jinx na yan. Nang sa ganun, madispatch ako na yung pako na yun sa buhay ko, no? Ano? Okay na ba ito suot ko? Oo naman. Siyempre, tinapon ko na lahat na tsaka na damit ko sa aparador mo, eh. Anong pinag-uusapan nyo? Laura, ano naman ang ginawa mo doon sa aparador ng ating landlord? Ikaw, tingnan mo yung suot mo, okay na. Hindi ka na mukhang math teacher. Mukha ka na yung principal. Ikaw pa luin kaya kita ng ruler, no? Ay, nako, tita. Sa susunod nila ikukwento ko ano nangyari sa aparador ng landlord natin na yan. Hindi ka na. Isa tayo. Bye-bye! Buisit. Enjoy! Ingat! Ingat! Sarap. Ano pa ba mas masarap dito, di ba? May isang bowl ng popcorn, tapos merong DVDs na mga latest movies pa. Tapos, syempre, kasama ko pa yung love ko. Ayos. Pala. Ayan. Ayan. Honey Bunch, masahay naman yung paa ko. Ha? Kailangan ba talaga yung paa mo pa? Ba't hindi na lang yung ulo mo o yung balikat mo katulad ng mga regular na mga tao? Alam mo kasi pag sa ulo, hindi tayo makakapanood na maayos niyan. Tsaka mas nakaka-relax ako pag dito sa paa. Sige na, please. Okay. Bakit ka tumayo? May kailangan pala akong gawin. Nakalimutan ko na. Tandaan ko lang ngayon. Honey Buns! Ay, nako. Pinagbihis-bihis mo ko. Tapos, yung pala dito mo lang ako dadalhin. Siyempre, yung mga ordinary nagde-dates sa restaurant sila pumupunta. Tayo dito, para maiba naman, di ba? Uy, na-impress naman ako sa pagka-gentleman mo. At least, na-realize ko ngayon na may na-absorb ka pala doon sa mga tinuturo ko. Kahit naman nahulugan ng hollow blocks tsaka kahoy ng ulo ko, nakaka-absorb pa rin naman to. Baka magkwento ka naman sa buhay mo. Bakit nga ba sobrang clueless pa pagdating sa mga babae? Ito naman, kung makapagsalita. Nakatatlong girlfriends din ako nung high school tsaka nung college. Kaya lang, yun na, napasa kagad sa akin yung business namin ng daddy ko. So, you mean to say naging busy ka? Hindi lang ako nakipag-date. Walang time Pero alam mo kasi yung daddy ko, nung mamatay siya, ako nang namahala. Ako na rin nagpalago ng business namin. Kaya siguro puro construction worker sa mga kasama ko, kaya ganun ako makitungo sa mga girls, cowboy ako. Nako, malaki pala talagang tatrabahuhin ko sa'yo. Pero alam ko naman na kaya ko. Kaya mo ano? Yung gawing sentro ng mundo ko yung babae. Kaya lang, kailangan ko pang hanapin yung magiging sentro ng mundo ko. Halika, kain na tayo ng balot. Mainit pa eh. Sige. Salamat. Ano? Nalaro mo na ba yung game sa pinayari mo sa'yo? Hindi pa nga Mamaya siguro pagkatapos ko magtrabaho. Okay. Gerald, naalala mo ba yung babae na nandito nung isang araw? Si Kay? Maganda naman mga ilang taon na kami magkapit-bahay. Pero mabibilang ko lang sa daliri ko kung ilang salita na sabi namin sa isa't isa. Pagka-weird yata yun Hindi naman yata weird. Mahiyain lang.
Ba't mo naman nabanggit si Kay? May gusto ko sa kanya, ano? Wala ah. Pero, ikaw, matagal ka na niyang crush. Tumigil ka nga. Hindi, totoo. Inamin niya nga sa akin eh. Kaya nga lang, mahiyain talaga siya. Tsaka yung family nila traditional. So, ayaw nila na yung babae ang gumagawa ng first move. Talaga? May kasya sa akin? Kaya kung ako sa'yo, niyayaya mo na siya mag-date. Kasi saan ka pa ba makakahanap ng babaeng ganyan? Yung very feminine. Yung hindi garapal. O paano? Muna na ako ah. Sige, pare. Sige. Ingat ka. So ano, may natutunan ka ba dun sa practice date natin? Oo, dahil mas okay naman yung kilalanin mo muna yung mga kadate mo kaysa naman yung magpapaset up ka ng date sa mami mo. At bakit? Dahil mas madaling makipag-date sa medyo kilala mo na. At ano pa? Always be yourself. Yan. Okay yan. Tsaka, daan mo, magkwento ka about yourself kasi gusto ng mga babae yun. Tsaka, wag din naman yung sobra-sobra kasi lalabas na parang mukhang in love ka sa sarili mo. At please, pagkausap mo yung girl, huwag mo siya kakausapin na parang construction worker mo siya, ha? Sige. Pero Laura, meron ka pang hindi na ituturo sa akin. Ano yun? Paano umalik sa first date? Next chapter na lang yun, ha? Uy! Laura! Oo. Sige na, ituro mo na sa akin. Nandito ka na rin lang eh. Sige na. Well, pag first date, okay lang na i-kiss mo sa pisngi. O teka, paano pag second and third na? Okay lang ba sa labi? Tsaka paano humalik sa labi? Okay lang ba yung madiin o yung medyo dampi lang? Tsaka okay lang ba yung may dila? Yuck! Ano ka ba? Sana putig? Ba't naman napasok yung dila dyan? Ano ka ba? Sige na, turuan mo na ako. Okay, fine. Pag halik ka sa labi, kailangan tandaan mo na dapat soft and gentle, hindi pwedeng madiin, okay? Hirap naman kasi sa'yo, puro ka verbal description lang eh. Sige na, turo mo na lang kung paano. Sige na nga. Okay. Tatakpan ko ng kamay ko yung bibig Sige, ko, ha? sige. Tapos halikan mo, okay? May hawak ba dito? Basta, ganun lang. Ganun lang. Hawak? Kulit mo naman eh. Okay, go. Laura! Laura? Nagsita ka, Laura. I'm sorry, were we interrupting something? Magkape muna tayo sa loob. Yes, good idea. Magkape tayo. Come. Yeah, una ka na. After you, I insist. Mauna ka na. Sige, sunod ako. No. After you, really. Hindi, okay lang ako. Sige, mauna ka na. You go first. Pwede pasok na tayo sa loob? Okay, sabay tayo. 1, 2, 3. O, Joaquin, napadaan ka. Well, I just thought of some possible ideas para sa isang sequel. Para sa kwento ni na Paquito and Lorena. Pwede naman tayo nag-usap sa office, ha? Ba't nag-abala ka pang pumunta dito? Well, I just wanted to discuss the ideas while they were still fresh in my mind. Okay. Mukhang napapadalas yata yung dalaw mo. Bakit? Masama ba? Laura, baka kailangan yata mauna na ako. Pako, ano ka pa naman? Magkakape lang, di ka pa magstay. Tita Marga, favor naman, no? Pwedeng pakibilis pa yung pagtimpla ng kape. Akit lang ako, papalit lang ako ng damit kasi nanlilimahad na ako. Okay. No problem. Sige pa ako. Ano ba? Okay, mga boys, sandali lang ha. At pinapainit pa yung tubig. Okay, thanks, 1 minute. So, Paco, what's the deal? The other day you were down on bended knee in front of Laura. Tapos, you guys went out on a date? Kayo na ba? Kaibigan lang kami. Aren't you moving a little fast? Okay na yun, kaysa naman sa sobrang bagal. What do you mean? Kasi may mga tao na matagal na nagpaparamdam sa kanila, hanggang ngayon di pa rin nila makuha yung pinaparamdam. Kaya hayon,
sigurado na, nagiging bato pa. Bakit mo ko nilayasan? Chester, pasensya ka na. Hindi lang talaga ako palahawak. So, nandidiri ka sa akin, ganun ba? Hindi naman sa ganon. Nandidiri lang ako sa mga paa. Feeling ko ang dumi-dumi ng mga paa. Ayaw mo sa mga paa ko? At ano naman ang susunod? Sa buhok ko, sa kilay ko, sa ilong ko? Ha? Chester, please. Pagod ako. Can you stop overreacting? Alam mo, Raquel, hindi mo pwede mapili ang ayaw at kung anong gusto mo sa akin. Ganyan ang pagmamahal eh. All or nothing. So ano, Joaquin, may ideas ka pa ba? That's it for now, but I'll call you if there's anything else. Yun nga yung hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan pa pumunta kagabi sa bahay? Eh may cellphone ka naman. Yan tuloy, nakita mo yung taong ayaw mo makita. Whoa. Where did that come from? Who said I didn't want to see you? Eh, pa yun naman talaga ginagawa mo sa mga taong ayaw mo. Tinutulak mo sa iba, tapos pinapadate mo sa iba. So you're cold to me because I told you to go out with Paco? Well, truth be known, I kinda want to take back what I said. Talaga? Well, you know, it's kind of wrong of me to always impose on your life so much. I mean, I'm even meddling in your love life. Bakit? Okay naman si Paco ah. Napilitan lang siyang magtrabaho nung bata pa siya. Actually, napahanga nga ako sa kanya kasi at such an early age, naalagaan niya yung family business niya at napalago niya. Hindi katulad ng mga ibang nasa edad niya, eh, nag-i-enjoy lang. I just happen to think that you would be better off with someone else. Alam mo kung sinong mas bagay sa'yo? Ikaw? Ikaw, ano sa tingin mo? Bagay for you would be someone who can sweep you off your feet, who can treat you like a princess. Talaga? Bagay sa akin ganon? Ano ate, nakahingi ka na ba na advance sa boss mo? Hi, Kay. Ha? Kumain lang ako. Nakita ko yung apartment nyo. And I thought na ang tagal na namin magkapit-bahay ni Kay. Hindi mo kami nakakapagkwentuhan. Kaya naisip ko na lumabas tayo. Para makapagkwentuhan tayo. Unless ayaw mo lumabas. Hindi. Hindi! Ayaw mo lumabas? Hindi. Gusto ko. Kailan? Daan ako bukas para ma-finalize ko yung schedule ko. Okay? Sige, bukas. Okay, sige. Sige, bukas ha. Okay. Bye-bye. Bye-bye, ingat. Aray! Ay, bakit? Medyo naipit yung paa ko. Ay, sorry. It's okay. Sige, bye-bye. Bye-bye. Magde-date kami. Ang tiyaga mo naman, oh. Sabi ko na sa'yo, ibenta mo na ito. Oy, Mang Bastian, magagawa pa to. Konting kalikot lang to. Oy, alam mo, mas malaki pakikitain mo sa magbabakal eh. Hindi, maayos ko to kung bahala. Hi, Laura. Hello po. Uy, pabisita ka. Huwag mo sabihin sa akin na babayaran mo na yung renta ng bahay. Actually, ako naman sana hihingi ng favor ngayon. Ha? Talaga lang, ha? O sige nga, gusto kong marinig ni Chester tsaka ni Mang Bastian yung sasabihin mo. Natandaan mo pa yung sinabi mo dati na gusto mo akong tulungan kay Joaquin? O, di ba? Boss mo lang siya. Tsaka hindi ko alam yung sinasabi ko, sabi mo. Basta binabawi ko na lahat ng sinabi ko tsaka gusto ko, tulungan mo na ako ngayon. Tulungan? Sige, tutulungan kita, pero paano? Kunyari, liligawan mo ko. Ano? Hindi kita marinig. Ano yan? Sabi ko, ligawan mo ko kunyari. Ano? Hindi ko marinig. Sabi
Wow! Ibang klase na talaga mga babae ngayon, ha? Oh my God. Kunyari lang naman eh. We can build a castle. Ano bang nakain ko at sumama ako sa lalaking hindi ko naman kilala? Pero baka siya na ang sinasabi ng hula. Baka di ko na siya makita uli. Pwede ba tayo magkita ulit? Agad-agad? Oo, sundin kita bukas. Dito ulit sa shop mo. Bilis naman. Gusto kita eh. Gusto kita makilala pa. Gusto ko rin makilala mo pa ako. Kasi ano eh. Teka, paano ko ba sasabihin to? Hindi ka interesado. Ay, hindi. Ay, hindi. I mean, oo. Ay, hindi, teka. May kailangan lang akong konsultahin. Sino? Alam mo, nakakahiyaman, pero yung horoscope ko. Kaya ayaw mong lumabas tayo bukas dahil hindi mo pa nakukonsulta yung horoscope mo. Weirdohan ka ba sa akin? Hindi. Medyo na. Importante sa'yo yan eh. Nire-respeto ko. Sige. Next time na lang ah. Sige. Huwag agad bukas. Okay. Pwede. Good night. Bye-bye. Sige. Ba't naman kasi hindi ko pa ito natanggal sa bulsa ko? Paano ko ngayon matatawagan si Jasmine? Hindi ko na ito mabasa. Nalaban kasi. Martin, asa na ang mga bulaklak na pang centerpiece, ha? Di ba kanya ko pa sinabi sa'yo i-follow up mo na? Ha? Asa na, ha? Dapat siniset up nyo na yan ngayon. Ha? Oh, eto ang telephone number. Tawagan mo na. Dali, ngayon na. Ngayon na, tawagan mo. Hello, good morning. Hello? Tapos yun na ho ba yung bulaklak para sa Morales Catering? Ay, hindi pa po eh kasi marami pa kaming nilalagay. Medyo... Matatagalan pa. Naku ho, kasi ho, nagsiset up na ho kami dito eh. Kasi naman kaninang umaga nyo lang in-order eh. Hindi pa kami... Tapos, anong oras ba pwede i-deliver yan? Kung kunin ko na lang kaya? Kunin mo na lang. Alam mo na ba yung... Ang papunta dyan? Oo naman, meron na akong address dito. Alam mo, hindi pa ako tapos sa mga tinatanong ko, sinasagot mo na agad eh. Hindi naman sa ganun. Kasi ho, nagmamadali lang talaga kami dito. Mabuti pa kaya, bilisan nyo na lang dyan sa bulaklak, no? Eh kung ibaba mo na lang kaya yung telepono para matapos itong usapan na to at matapos namin yung bulaklak nyo, di ba? Hello? Hello? Magsakan pa ako ng telepono. Cherry, bilisan mo na nga dyan para matapos yung bulaklak na yan. Ito palagay mo dyan. Okay. Sandali. May tatawagan pa pala ako sa loob. Teka lang. Sige po. Miss. Ako yung kausap mo kanina sa telepono. Hindi ako yung kausap mo, yung ate ko. Sandali lang, ha. Ate, nandito na yung kukuha ng bulaklak. Sabihin mo, matatapos na. Kaya huwag niya akong bagsakan ng telepono. Pasensya ka na. Mainit yung ulo ng ate ko kasi kayo hinaharas nyo kasi siya eh. Hindi naman sa ganun kasi kailangan ko lang talagang centerpiece eh. Tapos na ba yun? Oo, sige, kunin mo na. Sige, lalagay ko na sa kotse. Okay, ito sandali na lang to, inaayos ko lang. Oh, nasa na? Nilagay yung mga ibang bulaklak dun sa sasakyan eh. Kung kailan naman ako nandito, tsaka naman wala. Kaya nga yan, para kunyari fresh. Ito din, okay na. Oh, eto na yung bulaklak.
Jasmine? Martin? Sana pala ako na lang nag-deliver ng flowers para naman nakita ko kung saan ka nagtatrabaho. Huwag na. Hindi naman exciting yung trabaho. Teka, ano nga ba exactly yung ginagawa mo? Sa restaurant ako nagtatrabaho. Okay. Hanggang ngayon pa rin ba? Tumitingin ka pa rin sa likuran mo? Siyempre naman, hanggang ngayon ba may kiliti ka pa rin sa tenga? Meron pa rin, pero mas mabilis na akong tumakbo ngayon. Talaga? Oo. Huling makarating sa baras? Mukhang unggoy! Uy, Jasmine! Aray. Jasmine? Okay lang? Okay lang yan. Malayo naman sa... Sa bituka. Naalala mo ba nung bata tayo tuwing nasusugatan ka, ganito yung ginagawa ko? Hinihipan mo para hindi mapde. Hold up daw! Huwag kang kikilos! Ha? Huwag kang lilingon! Ngayon, lumakad ka patalikod papunta sa counter! Ngayon na! Huwag kang lilingon! Eh, Manong, Huwag kang lilingon! sandali, Manong, huwag niyo akong papatayin! Manahimik ka! Manahimik ka! Ngayon kunin mo lahat ng pera at saka akin na yung relos mo! Ano? Eh, Manong, hindi naman... Ngayon na nga! Bilisan mo! Dali lang, no? Bilisan mo! Bilis! Bilis! Yan na nga! Yeah, good! Yung relos! Yung relos! Ano? Yung relos! Ano ka ba naman, Manong? Oh! Oh, ano ba? Yan! Okay, ngayon harapin mo ako! Harapin mo ako ngayon na! Manong, huwag niyo akong papatayin. Bata pa po ako, Manong. Harapin mo ako ngayon na nga! Bilis! Oh! Tingnan mo mata ko! Tingnan mo ako! Tingnan mo yung mga mata ko! Bilisan mo! Bilis! Bilis! Oo naman! I hate you! Sumabot talaga kita kay Ate Jasmine! Gusto mo ba ako patayin? Guess who? Ay, ano, order ka na naman ng bulaklak? Jasmine, si Edward to. Ay, Edward, teka lang, ba't ka nandito? Wala naman tayo usapan na lalabas tayo Hindi kasi nabasa ko yung horoscope ko today. Tapos sabi sa akin, puntahan ko daw si Jasmine. Tapos sorpresahin ko daw. Ganun ba? Hindi naman masyadong detalyado yung horoscope mo, no? Sabi din dun, pag susundin ko na daw si Jasmine, sundin ko yung style. Kotse mo to? Hindi, kotse ng hotel yan. Pero sa atin yan ngayon. Gusto mong manood Ng sine? ng sunset? Tara. Ang ganda. Martin, lahat ng carrots, pati yun, lahat ginawa mong ganito? Opo. Ma'am, maganda nga akong pang-garnish yan para sa pagkain, di ba? Maganda. Maganda talaga, ha? Bakit? Kikita ba ako dito? Kinakain ba ito ng mga customer, ha? Ha? Sinayang mo lang eh. Alam mo, Martin, pinapaalala ko lang sa'yo, ikaw, isa kang waiter. Ha?
Hindi ka wood carver sa paete. Kaya dapat nandoon ka sa labas. Nagsisilbi ka, nagsiset up ng table. Doon ka! Ha? Oh. Ano? Bad trip no? Pinag-initan na naman ako. Eh, sa totoo lang kasi, Martin, hindi naman bagay sa'yo mag-waiter lang eh. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Hindi ka yaman dito. Eh, ayoko namang yumaman eh. Pare, mahirap dumiskarte sa chicks nang wala kang panggastos. Yun ang akala mo. Ano, sige pare. Alis na ako. Yoy. Bakit ka alis? Sabihin mo dyan sa Morales na yan na maghanap siya ng ibang waiter na pag-iinitan niya. Oh, Cherry. Ba't parang hindi ka na ata gumagante? Ibig ba sabihin nito, suko ka na? Sandali lang. Cherry, alam mo naman katuwaan lang to. At mabuti alam mo, pikon, talo. Alam mo, Trey, kung ako sa'yo, mag-iingat na ako. Kasi hindi na to katuwaan. Laban kong laban. Jasmine, pwede ba pagsabihan mo nga yung kinakapatid mo, natigilan na yung pang-iinis kay Cherry? Para silang aso't pusa, palaging nag-aaway, ha? Jasmine. Ay, Jasmine. Ma. Ay, nako. Ma? Ano? Di ba hindi naman pwedeng maging dalawa yung future husband ko? Eh, baka naman nagbago na yung fortune ko. Jasmine, wala sa fortune mo magkaroon ng husband number 1 at number 2. Kasi tingnan niyo yung nabasa ko sa Ay, horoscope. ano na naman yan? Nako. Pakinggan niyo po Sabi dito, balikan mo ang iyong mga plano. Ito ang tamang daan para makamit mo ang iyong pinapangarap. Tama! Ito na nga yun. Ito na. Ang alin? Yung listahan ko. Listahan ng grocery? Hindi po. Nataalala niyo ba yung listahan namin nung high school? Yung listahan ko ng perfect boyfriend. Gusto ko yung matangkad, magaling pumorma, maraming kaibigan, magaling maggitara. At si Ana ang promotor niyan. Kasi nga, yung pinakahuli na listahan nun, yung 3 M doon, ang tawag doon, 3 M's. So ngayon, yung 3 M na yun, ang ibig sabihin ng 3 M na yun, number 1 na M ko. Gusto ko yung maabilidad. Yung tipong magaling dumiskarte kapag nanliligaw. Okay ba yun? Tapos yung pangalawang M ko naman, mahilig sa bata. O, di ba? Mahilig sa bata. Tapos yung pangatlong M ko, mabait sa kapwa. Yun. Tama yun, Ma, kasi ikaw nagpalista nun eh. Ma, iniisip ko lang ganito eh. M. Sino ba ang M na kilala ko? Martin. Oh, Ma, M. Martin. Oh, baka sign na yun, di ba? M. Martin. Martin. Eto na, Jasmine, eto na. Ito ang sign. Isabit mo na yan, aalis na tayo, magsarado na tayo. Come on, we have to go home. Come on. Alam mo ikaw, kinuntsaba mo pa si Mami para lang mapasara agad yung shop. Eh, ikaw naman kasi ayaw mo makipag-cooperate sa akin eh. Buti pa mami mo, isang tawag ko lang sa shop niyo, okay na kagad. Oh, mga bata, dahan-dahan lang yung hagis, ha? Para hindi tayo magkakatamaan. Okay, ready na ba? Woo! Habol! Tayo! Habol! Oh! Kuya, naiihi ako. Ihi ka? Opo. Tara, samahan kita. Saan pa kwento? Wala lang, pero alam mo kanina ko pa napapansin itong mga batang to eh. Sarap nila panoorin eh. Sali tayo sa kanila. Hindi, sige, ikaw na lang. Babantayan ko na lang itong... Sandali ah. Kids, sali ako! Unang M yan sa listahan ko ng perfect boyfriend. Mahilig sa bata.
Pare, sigurado ka bang wala nakakita sa'yo na pinitikmen sa opisina ni Miss Morales? Pare, ikaw lang naman ang nandun, di ba? Magsusumbong ka ba? Pare, pang-diskarte ko to. Just watch and learn. Ang yabang nito. Oh, mukhang happy-happy kaya yata makita ako ah. Thank you, ah. Thank you? Saan? Alam mo na yun? Welcome. Thank you. Grabe! Alam mo kung sa akin ginawa ni Luis yan? Naku, hindi ko na talaga siya pakakawalan ever. Ate Jasmine, ba't di mo pa sinasagot? Ay, nako. May inaantay daw siyang mga signs. Ewan ko ba? Signs? Anong sign? Yung nakalagay na tanga ka na lang kapag pinakawalan mo pa tong taong to? Hindi, yun yung signs na ginawa natin. Yung listahan na ginawa natin nung high school, di ba? Jasmine naman, sinabi ko naman sa'yo, walang kwenta yung list na yun. Eh sa listahan ko nga, lahat meron si Luis. Ano nangyari? May napalaba ko? Basta, importante sa akin yung mga signs na yun, no? Actually, nakadalawa na nga ako dun sa listahan, eh. At yung huli naman na M, mabait sa kapwa. Sigurado ako mabait naman yan si Edward. Kaya lang parang medyo kulang pa, parang ganun. Eh di ba, sinabi rin nun sa hula na kapag pinakawalan mo pa yung lalaking nararapat sa'yo, magiging matandang dalaga ka. Hala ka. Ganun. Ikaw nag-ayos lahat nito? Hindi, nagpatulong ako sa staff ko sa hotel. Una, mamahaling sasakyan. Ngayon naman ganito. Ayaw mo ba? Ganito kasi yung nakikita ko na ginagawa ng mga bidang lalaki sa mga movies, eh. Parang sa totoo, parang pilit. Hindi, sige. Sabihin na lang natin na I just wanna make a good impression. Edward, impressed naman ako sa'yo, eh. Kaya lang alam mo kasi, pag ganito masyado ka perfect, parang hindi ko maiwasang isipin na, hello, anong catch nito? Parang may kapalit. Jasmine, ano bang masama sa perfect? Saka kailangan ba may kapalit? Eh di ba gano'n naman sa hula? Kapag may dumating na swerte, may dadating na malas, o kaya minsan baliktad naman. Ang swerte na sa tao yan. Nasa sa'yo kung tatanggapin mo o tatanggihan mo. Jasmine, ayokong palagpasin ng pagkakataon na to. Ayokong ako magsisi sa huli. Ay, wala naman talaga ang pag-asa kay Jasmine. Mabuti pa, sumuko na lang ako ngayon kaysa sa mabasted pa ako. Bakit ka naman niya babaste din? Pare, suntok sa buwan eh. Iba yung tipo niyang lalaki. Ang layo sa akin. Kaya mabuti na lang tong desisyon ko na at tumigil na sa panliligaw. Mali ka, pare. Mali? Bakit? Mali ba talaga? Pare, ano ba kinakatakutan mo? Baste din ka niya.
Pahiyain ka niya? Ganyan bang klaseng babae si Jasmine? Hindi. Hindi ganong klaseng babae si Jasmine. Okay na okay nga siya eh. Kaya nga mahal ko siya eh. Mahal na mahal ko si Jasmine. Eh, bakit sa akin mo sinasabi yan? Ba't hindi sa kanya? Kailangan niyang malaman. Kailangan kong magtapat. Pare, ikaw na bahala kay Mama. Pupuntahan ko na si Jasmine, magtatapat na ako. Sige, pare. Thank you! Sige. Jasmine. Hi, sir. Hi. Sinabi lahat sa akin ni Beverly ang nangyari. Trey, lumapit ka nga rito. Mag-sorry ka kay Cherry. Wag na po. Sorry. Ano pa? Ha? Sige na nga, hindi ko na uulitin. Okay na ba yun? Ray, ayoko na maulit to, ha? Si Jasmine? Pumunta sa park, yung park sa... Oo. Alam mo na ko ba? na yun. Ano kasi? Wala lamang thank you. Welcome. Kasi ano... Hoy, ikaw, ba't hindi mo ba nagsinabi na kasama ni Ate Jasmine si Edward, ha? Mabuti sana kung nagtanong siya. Hindi naman siya nagtanong. Ay. Bago tayo mag-dessert, meron sana akong gusto ibigay sa'yo. Okay. Thank you. Ano to? Ayan, naka-highlight dyan yung mga horoscope mo. Eh, para saan naman to? Gusto ko lang makita mo na swerte tong araw na to. Lalo na kung tama ang isasagot mo sa itatanong ko sa'yo. Teka lang. Edward, alam mo, hindi lang naman sa horoscope ko binabasa yung mga swerte ko eh. Merong numerology, merong baraha, meron ding Chinese horoscope. Alam mo, pwede rin kitang hulaan. Alam mo, nakikita ko na kapag pumayag ka sa itatanong ko, mapapasaya kita, maaalagaan, mamahalin. Edward? Jasmine, pinapangako ko sa'yo, I'll be the perfect one for you. Be my girlfriend. Sige, Edward. I'll be your girlfriend. We can build a castle right across the sky.